Good morning, this is Kuya Megs aka Kawasto. Okay? So for today's video guys, tatalakayin natin o kokomentuhan natin guys yung isang video no ng isang preacher or sensible preacher in all times, ika nga. Ito po si Brother Eli Soriano. Ayan. Ayan. So guys, pasalamatan muna natin yung ating mga followers, ayan, dito sa YouTube, ayan. Tapos siyempre doon sa mga subscriber natin, no, nag-uumpisa pa lang ho kasi si Kuya Megs, Kuya Kawasto as vloggers, ayan. So umiikot po yung ating komento o yung mga videos, no, vlog natin sa politics, no, sa religion, sa mga daily lifestyle, no, sa travel, no. So at marami pang bagay doon po umiikot, no. Wala po tayong particular na binablog, no, kundi kung sino po yung pwede nating komentuhan, magko-komento ho tayo, okay, for the sake of kaalaman po, okay. So ika nga, knowledge is power, okay. So guys, itong panonoodin natin guys, yung isi-share ko sa inyo ay contribution po ito, no, na tayo po ay magkaroon ng kaalaman sa salita ng Diyos, Biblia. Ito pong salamat din po dito sa kay Brother Eli Soriano sa kanya pong mga aral, no. Kasi po ako po kahit papaano na dito po ako natuto ng mga salita ng Diyos, no, sa mga reliyon din ho na sinalihan natin. Kaya ako po ay nagpapasalamat kay Brother Eli Soriano o sa MCGI. Ayan. So siguro guys, umpisa na natin para makomentuhan natin at magkaroon po tayo ng dagdag kaalaman. Ito po ay Bible Exposition ng isang programang Itanong Mo kay Soriano. Ayan. So umpisa natin guys. Si kapatid na Lauro Cervalios, under indoctrination po. Magandang gabi po, Brother Soriano. Dinatatanong lang po kasi sa akin ito ng Seventh-day Adventist. Ano daw po relihiyon ng Panginoon Diyos tsaka po ng Panginoon Jesucristo? Anong relihiyon ng Panginoon Diyos? Opo. Iyon tanong na yun, tanong ng tanga yun. So yan guys, umpisa pa lang po, very interesting na po. Doon pa lang may magandang catch na po, no. Yung nagtanong po na bata, pinatanong daw sa kanya ng Seventh-day Adventist. Okay, so ang ipinatatanong po ay kung may reliyon daw po ang ating Diyos. Ayan. So tanong pa lang po yan, medyo kung iisipin mo, kaya tinawag ho ni Brother Eli Soriano na tanong ng tanga yan. Okay, so atin pong pakinggan kasi kung tutuusin po yung Panginoon ho kasi no, siya po yung lumikha ng lahat ng bagay sa mundo, pati yung ating buhay, para magkaroon siya ng sariling reliyon niya ay medyo mali yata yung tanong, Okay, so ayan po. So umpisa natin ulit guys. Ayan. Pause button. Skipping 15. Sponsored. Skipping 15. So may advertisement pa, no. Skipping 10. Ayan. Skipping 5. So pasensya na guys kasi nagsisimula pa lang tayong mag-vlog, Kaya siyempre gusto lang natin makapag-share, no, ng mga kaalaman, no, ukol sa Biblia na marami po sa ngayon kasi guys, hindi na ho nila nabibigyan ng focus ito, no. Hindi na ho nabibigyan ng pansin. Kasi, So, okay po. Ito na po tayo guys. ang kahulugan ng relihiyon, from the Greek, treskia, pakilagay sa screen, yung relihiyon sa Griegong Biblia, treskia, a derivative of 2357 ceremonial observance. So dito guys, pasensya na, baliktad yung camera natin, no, kasi yung aking holder na isa. Ang relihiyon, pagsamba. So pakinggan na lang ho natin. Tatanong sa akin kung anong relihiyon ng Diyos. Ibig ba sabihin ng Diyos sasamba? Siya nga ang sasambahin Ba't naman sasamba pa siya? Kita nyo guys, tama, di ba? Siya nga yung sasambahin, ba't siya sasamba? Yun ang sagot. Sabihin mo, uli-uli, sabihin mo doon sa kaibigan mong Seventh-day Adventist, kung magtatanong siya, yung tamang tanong, yung legal na tanong. Illegal yung tanong niya pasasambahin mo pa ba ang Diyos? Siya na nga ang sinasamba. Okay na kapatid?
Akong tanong, Sige. kailangan, may napabasa po ba sa Biblia na pupunta pa po doon sa ganung lugar para po magpasalamat? Ang pagpapasalamat sa Diyos, nagaganap kahit saang lugar. Kaya lang ginaganap yung kung saan nandun yung mga tao ng Diyos. Basahin natin sa awit. Aking ihahandog sa iyo ang hain na pasalamat at tatawag ako sa pangalan ng Panginoon. Aking tutuparin ang mga panata ko Awit, sa Panginoon. 116, 18 po yan guys. Nakabaliktad doon kasi yung ating ano. Yung pagpapasalamat pasensya. na Pakinggan nun hain natin. sa Diyos, yung handog na pasalamat, ginaganap yun sa harap ng bayan ng Diyos. So kung saan sila nagkakatipon, doon ka pupunta. Kasi ang sabi ni Haring David, aking tutuparin ang panata ko sa Panginoon sa harap ng buo niyang bayan. Halimbawa, dito sa Lipa, may bayan ng Diyos. Pag nagpasalamat sila, mag-iipon-ipon sila. Bayan ang nagpapasalamat. Sa ikalawang Kronika 7:14. Pakinggan ito. Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang masamang mga lakad, Ay, akin ngang didinggin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. ayun, maliwanag yun. Bayan yung tinutukoy, magpapakumbaba, sama-sama sila, dadalangin. Yan, halimbawa tayo, ngayon, di ba kanina nanalangin tayo, suppose na tayo yung bayan ng Diyos, ayun, doon mo gagawin yung pagpapasalamat. Pupurihin mo siya sa harapan ng tao na sumasampalataya. Ganun ang pasalamat. Kaya kailangan pumunta ka roon. Doon kung saan sila nagkakatipon. Halimbawa, sa Lipa, o kaya sa Batangas, pwede ka pumunta roon. Kung asan sila, yun ang sagot ko. Salamat po, Brother Eli. Sige, next. Mr. Paul Dalit, isang UCCP. Magandang gabi po, Brother Eli. Bali, Brother Eli, itatanong ko lang po kung ayos lang po ba sa inyo, halimbawa po may membro po kayo na na nagtatrabaho po sa bar, halimbawa po musikero po. Alam mo ganito, conforme sa bar, baka gay bar o kaya masamang uri ng bar, hindi naman lahat ng bar masama eh. Hindi, halimbawa po yung mga may tumutugtog lang pong halimbawa banda po. Oo, yun kaya nga, ito nga yung sagot ko siya, hindi naman lahat ng bar, hindi naman lahat ng nightclub masama. So, May depende po. nightclub na disente. Pagka pumunta nga rin yung mayayaman, kasama yung mga anak na maliliit eh. Merong mga ganong bar. O at saka mga nightclub. Pagka ganun, pwede naman tumugtog. Tutugtog ka lang naman, di ka naman magbuburlis dun eh. Hindi masama eh. Malito pa po yung isa kong tanong. Bali, Actually, ang sa aming members, ang bawal sa amin ito. Ikalawang Timoteo 2:19. Pakilagay sa screen. Gayunmay, ang matibay na pinagsasaligan ng Diyos ay nananatili na may tatak nito. Nakikilala ng Panginoon ang mga kanya at lumayo sa kalikuan ang bawat isa na sumasambitla ng pangalan ng Panginoon. Pause button. Play button. So yun guys. Yung unang tanong, yung pangalawang tanong guys nung bata, kung meron pa bang bakit daw meron bang kailangan pa ba daw ng bahay, yung tawag na yung sambahan o yung lugar na dapat puntahan. Yung mga tanong po ng bata So sinagot po yan ni Brother Eli, kung saan po yung pagtitipon-tipon, halimbawa kung saan mang lugar, nandoon po, supposed to be talagang dapat pupunta po tayo doon. Okay? So yun po. Tapos ito pong tanong po ng ng pangalawa, pero pangatlong tanong po, na ang tanong niya po ay regarding po sa halimbawa, kaanib po ng MCGI, membro, ay bawal po ba daw yung yung trabahong ganon, halimbawa sa club o sa bar. So depende po sa bar ang sabi ni Brother Eli, So nakikita natin dito yung pagpapaliwanag na malinaw, kasi siyempre kung sa iba ho yan, hindi naman ho na itatanong yan guys,
Diba? Eh, kahit anong reliyon mo, basta trabaho, ang sasagot yan, basta mabubuhay yung pamilya mo, okay lang ho yan. So kahit na ikaw ay callboy, ikaw ay killer, mamamatay tao, eh pwede ho yun, kung ano man reliyon na kinaaniban mo. So which is mali po, no? Kaya nasasagot po dito. So sa amin, dito po, no, sa MCG ay sinasagot po ni Brother Eli Soriano yung mga trabaho na nauukol lang, no, sa membro, no. So, yan po. So, tuloy natin guys yung pagpapaliwanag ni ukol sa Biblia, no? Paliwanag po dun sa tanong ng pangalawa na nagtanong. Yeah, yung lumalayo yun sa kalikuan. Ang sabi sa English, pakilagay sa screen, Nevertheless, the foundation of God standeth sure, having this seal, the Lord knoweth them that are his, and let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. see, we have to depart from iniquity if we are of God. Kaya ang sa Diyos, lumalayo kung saan yung masama, Pause button. Play button. Yun po, no? Tama po yung sabi ni Brother Eli Soriano, tsaka yung sabi sa kalawang Timothy, no, 2:19, no, na kung talagang lumalayo, kung tayo po yung nasa Diyos, lumalayo ho tayo sa mga bagay na masama. Okay? Kahit paukol dun sa trabaho man yan, eh, sakop po yun, guys. Okay? So, yun lang po, tuloy natin, guys. Pause button. lalayo ka ron. Halimbawa, pot session ng mga drug addicts, lalayo ka ron. Halimbawa, yun eh, sinihan na malaswa, di lalayo ka ron. Yun lang, hindi mo naman po pwede sabihin, bar, sine. May sine namang maano eh. Meron theaters na pinagtatanghalan ng mga konserto. Hindi naman masama yun eh. Basta walang masamang ginagawa ron. Hindi naman, naintindihan mo na siguro yun. Okay na? Yun lang po. Salamat Okay, po. Salamat. Next. Francis Manga, isa pong Katoliko. Manga. Maganda gabi po. Awit 83. Pause button. Play button. So guys, no, mga kababayan, no, ang maganda lang po dito sa Bible exposition ni Brother Eli Soriano, eh lahat to pwedeng magtanong, anumang reliyon meron ka, hindi ho pinagbabawal po, no? Kaya nga po itanong mo kay Soriano, so ibig sabihin nangangahulugan, kahit anumang reliyon na kinaaniban mo, na gusto mong magkaroon ng kalinawan, no, pwede ka magtanong. At ito na po yung sasagutin ni Brother Eli Soriano sa pamamagitan, sasagutin, no, ukol ayon sa Biblia. So yun po yung maganda dito, hindi po galing sa sariling kuro-kuro o opinion kagaya po ng ibang pastor, no. Yan. So tuloy natin, guys. Pause button. 18. 16 at 18. Hindi, 18 po. Upang ikaw lamang na ang pangalan ng Jehova Opo. ay lagay natin sa screen. Kasi ano po eh, meron silang binasa talaga sa akin, Biblia. Kasi ito, Biblia po nyo ito, pero Yoba nakalagay. Eh, sabi nyo po, hindi ito, di ba? Eh kasi yung binabasa nila sa akin na, kasi sa ibang Biblia, wala eh. Wala itong Yoba. Na ang nakalagay doon, inalis ang pangalang Yoba dahil masyado raw banal. Ano raw bagitin daw, basta bagitin lang daw. Hindi. Unang-unang kapatid, huwag ka maniwala. Mali yun, mali. Ganito yun. Walang Jehova sa Bibliang Ebreo. Correct, guys. Bakit? Una sa lahat, Totoo po yan, sa kaalaman niya, wala po. Hebrew alphabet, walang letter J. Correct. Ilagay natin ang Hebrew alphabet sa Ito po, screen. para malaman nyo, guys, ha. Marami po kayong matututunan dito, guys, sa Bible exposition. Makinig po tayo. Hebrew alphabet. Tav, He, Delet, Gimel, Bet, Aleph, Pinal, Shaf, Kaf, Yud. So guys, ito Bet, hindi na Shef, natin maintindihan yung mga yan, ano? Ayin, So Semek, pinapaliwanag na lang dito, Pinal, no? Nun, Pinal, So Hebreo alphabet po Bet, yan. Lamed, Resh, Hebreo Kev, alphabet. Pinal, Ayan. Shadi, Pinal. Wala ho dyan yung J eh. Taf, Sin, Shin. So, walang letter J. Ano Ayan. yung meaning ng shin na yan? Aling Shin. Yung shin, anong meaning nun? Asan doon? Sa alin doon? Alin doon? Shin, yung kahuli-huli yan. Ano yan eh? Mga letra nila So, ito yan yung sa gusto niyang, Hebrew alphabet eh. ano, no? Bawat isa dyan, may Tinatanong katumbas ng bata. sa kanilang wikang ginagamit. Ang tinitiyak ko sa'yo, walang letter J sa Hebrew. Correct. Paano po? Parang para rin yung
yung Latin. Yan po yung kasi Ang ini-insist ng letter mga J, Jehovah, no guys, represented yung by ating mga I. kapatid. Kaya sa Hebrew naman, ang letter J represented by Y. Kaya ang original na pangalan ng Diyos sa Hebrew alphabet o sa Hebrew language, yung 4 na letrang tetragrammaton na kung basahin ay mula sa kanan pa kaliwa. Tayo kasi kung... Yan, kagaya ho yun ng tetragrammaton, hindi ho natin alam guys yan. Tumanda na ho tayo guys, no? Karamihan sa atin, no? Hindi ho, pati-kati yung pari natin, hindi ho alam yung iba dyan, tetragrammaton. Wow, Isinulat po yan, no? Y, Ito po. H, W, H, yan ang 4 na letrang Hebreo na sumisimboliko sa pangalan. H, W, H. So wala, hindi po maging Yahweh ho yan. Hindi, ganito nga, pakinggan mo lang, ano? Kailan mo sa screen. Ayan. Yan. Yung Yod, He, Vav, He, o YHWH, nung isinali ng Bibliang Ingles, yung YHWH na yun, inano nila ilagay mo ngayon yung YHWH. Yan. Kung babasahin natin ngayon sa English manner, YHWH, nilagyan nila yan ng A at saka ng E. Kaya So yan guys, Yahweh, nilagyan nila ng which is not the original. Hindi totoo yun. Yung mga Masorets na nagsalin yung pangalan na yan sa Biblia, pinalitan yung Y ng J at saka yung W ng B. It's because of language barrier. Yung pagpupronounce, hindi ma-pronounce na matuwid dun sa Hebrew, pinalitan nila ng J at saka V. Kaya nilagyan nila ng E. yun. Yan ang gusto nilang palabasin. at saka A. Ayan po Kaya guys. lumitaw yung Jehovah. Ayan. Pinalitan ho nila eh. So, Pinalitan yung nila. pangalan Kaya ginawa nilang na Jehovah. yan po Yung Y, ginawa nilang GE. Hindi totoo Ha? yan. Yung Y, Pakinggan mo mismo ang saksi ginawa ni nilang Jehovah. GE. Sa kanilang libro, Kaya, yung tinatawag Jehovah. na nangangatwiran No? sa Jehovah. kasulatan. Ayan. Sa page 191, pakilagay sa screen. So, wala tayong inatake dito guys. Itong atin lang dito, Ito po, Bible kanilang exposition, pahayag. yung tama lang ho, Dahil no? dito, Ukol sa ay Biblia. binubuo ng ilang Kaalaman po. makabago ang pangalang Jehovah na hindi kilala ng mga sinauna, maging Hudyo o Kristiyano man. kita mo, sila na po sa libro nila may sabi na yung pangalang Jehovah binuo ng ilang makabago, modern, mga translators ng Biblia, na hindi kilala ng mga sinauna, kahit Kristiyano, kahit Hudyo. Kaya yung pangalang Jehovah, huwag isaksak yan sa Pilipino. Alam mo ba kung kailan lumitaw yung Jehovah na yan? Sila rin ang may sabi. Sa kanilang libro naman, yung Biblia nila, yung forward, yung pangunang salita doon sa libro nilang Biblia na, yung interlinear Greek scriptures. Ayan, Released on February 9, 1950 by the Watchtower Bible and Prax Society of New York. 1950 pa ito. Ano ang sabi niya? While inclining to view the pronunciation Yahweh as the more correct way, we have retained the form Jehovah because of people's familiarity with it since the 14th century. Kailan nag-umpisa yung salitang Jehovah? Ika-14 na siglo. 14th century. Wala pang 600 taon yan. Mm. O di ba? 2,000 na ngayon di ba? Kapatid, wala pang 600 taon yan. Patay na si Kristo at mga apostol ng 14th Patay century. na, oo, Bago correct. lumitaw yan Jehovah So, late na Matapos, talaga sasaksak masyado. mo sa akin, Jehovah. Meron So, naman yan tayo guys, ano? ebidensya eh. Kaalaman po yan, ano? Huwag ka nang Oh, maniwala. pero for sure, hindi Ang pangalan sasang-ayon ng dito Jehovah. yung ating mga Pero kapatid. kung gusto Kasi mo nga, talagang yun nga po yung tumawag ano sa nila. Diyos, namumroblema Pero ito po, ka, ayon po iba, to sa pangalan Biblia at gagamitin kaalaman mo. ho talaga na. Kung ikaw ay anak, ah, ang itatawag mo sa kanya, Ayan. Ama, kaya sabi ni Kristo sa 6:9 ni Mateo, manalangin nga kayo ng ganito. Mateo 6:19. Hindi naman sinabing, Jehovah namin. Magsidalangin nga kayo ng ganito. O, ayan ang sinabi. Ama namin, Our Father. na nasa langit ka. Hindi sinabing Jehovah. Sabi ng panalangin, Ama ang tawag. Kasi sabi nila, pinipilosofya nila. Oh, yan. Hindi ba kayong ama, hindi naman pangalan yan? Halimbawa, tatay mo ika. Yung tatay mo may pangalan, Pedro. O Pedro, tama. Kung anak ka ni Pedro, tatay mo, tatawagin mo ba yung tatay mo, Pedro? Pag anak ang tumatawag, ang itatawag mo sa tatay mo, tatay, hindi Pedro. Correct. Di ba ganon? O ngayon sila, ang tawag nila, Jehovah, inimbento nilang pangalan kasi hindi sila anak ng Diyos eh. Kasi kung anak ka, itatawag mo ama. Naintindihan mo na? Maraming salamat po. Sige, salamat.
Margarita Lagunay. Magandang gabi po. Magandang gabi po, Magandang Brother gabi po. Eli at Pause button. Pause button. Play button. So yun guys, no, yung nagtanong na teenager, itong huli, ang tinanong niya yung salitang Jehovah, no? Na wala naman talaga sa Bible. So kulang po 'yon. Yung HWH ba 'yon? Oo. So pinaliwanag ni Brother Eli po dito na mali po 'yon. Na dinagdagan na lang ho nila yung ano, ginawa nilang JE. Yung H ba 'yon? JE. So kung babanggitin mo, so magpo-form ho yun ng letters na Jehovah. So ayan. So yun po yung ano no, dito na para lang bagay tayo na may nagko-komento lang naman no, ukol dito. So yun naman po ayon dito sa Bible exposition ni Brother Soriano. Ayan. So tuloy natin guys ano. Pause button. tanong ko lang po, malapit na po ang Volume 20, 21. araw. May katotohanan po ba ito? Ayan guys, tungkol sa mahal na araw sa at mga kapatid nating Katoliko. Makinig ko kayo, wag ko kayong magagalit. Kaalaman ho to sa inyo guys. Nakakalata sa mahal na araw. Makinig ko kayo, Yung mahal na araw mga kapatid ng nating Katoliko. Iba-iba Minsan Abril, minsan Marso. Totoo yan. Bakit yung kapanganakan ni Kristo laging December 25? Tama. Miski naman kayo talaga Alam mo, ano po ba pakapanganakan nyo kapatid? Huwag kayong magagalit. Anong buwan ng araw? November po, November 18. 18. Di ba sa November 18, magdiriwang kayo ng kaarawan? Sa susunod na taon, kailan kayo magdiriwang ng kaarawan? November 18 din. Laging November 18. Bakit yung si Kristo, yung kamatayan niya, laging Biyernes? Hindi ba kayo nakakaisip? Ba't laging Biyernes? Yung November 18, yung Tama. November 18, maaari pumatay. Diba? Ang birthday nyo, ganun pa rin di ba? Nagbabago. Pero yung Biyernes Santo, ibang araw ang pinapatak. Bakit At siya tingnan nyo nga. pumatay? Laging Biyernes. Palaging Biyernes. Isa makatwid po, hindi totoo yun. So, hindi nagbabago yung date, yung araw, ano. Naintindihan nyo? Makinig lang kayo guys. Tayo na may Catholic din naman. Dapat kasi kung minsan, Magising din naman tayo, no? Wala naman tayong pinatatamaan. Magising lang na ayaw naman ho sa Bible ito eh. Wag ho tayong magagalit, tayo po kaalaman po ito guys. Ganun ang takbo ng taon ba't naman si Kristo ting mamamatay Biyernes? Hindi na naalis sa Biyernes. Kaya para Oo maitama nga. ang Biyernes, naiiba. Minsan Abril 2. Minsan naman Marso 28. Mali guys eh. No? Minsan naman Minsan Marso isipin nyo rin 20. mabuti Pag guys. maaga ang pasok ng 40. Mahirap sa atin, sunod tayo ng sunod kahit sa mali. Kaya na puro tayo. Taon. Nadidiskaril ho tayo Wala eh. namang batayan yun sa Biblia. Ayun, isa Wala pa, yung po kasi Pasko sa na Biblia tinatawag. Yung petsa ng kapanganakan ni Kristo, di pinalagay ng Diyos yun Kaya sila, mga Katoliko, nag-imbento lang ng petsa ng pagkapanganak ni Kristo. Basahin po natin ang Catholic Encyclopedia. Pause button. Play button. Ayan guys, ano. So may kalinawan na paglilinaw po dito sa sinasabi ni Brother Eli Soriano, no. So ayon sa Biblia, no, yung Biyernes Santo na tinatawag, no, kamatayan ni Kristo, mali kasi bakit palaging Biyernes Santo? Diba? Kasi kung babasihan natin sa birthday natin supposed to be, dapat kung ano yung birthday mo, halimbawa January 10. Itong next year, maiiba na ho ba 'yon? January 10 pa rin ho 'yon. Okay? So, possible magbabago lang ho doon yung araw. Pero ito po palaging Biyernes yung kamatayan. So, which is mali, no? So, pwedeng possible dapat yung date, no? Yung date dapat nagbabago yung araw, pero yung date possible, yun pa rin. So, hindi nagtalaga ng date doon sa bagay na yun. So, minsan nagbabago eh. Sabi nga Brother Soriano, April to minsan nagiging ano ba yun? Okay, tapos yung po, marami tayong malalaman dito guys, maging bukas lang po yung isipan natin. Ito po yung ginagawa natin ay para makapag-share, makapagbigay ng kaalaman. No? Hindi po tayo para mag-tawag dito, mag-atake or gumawa ng kung ano man, no? Kundi para makatulong tayo magbigyan ng kaalaman pa, mabuksan ang isipan ng ating mga kapatid, anumang reliyon meron tayo. Kasi guys, pagiging member natin sa isang reliyon, hindi naman questionable yon. Ang nagiging question lang ho doon guys, yung ating mga pinaniniwalaan na itinuturo sa atin ng mga tagapagturo, mga pastor or pare whatsoever, ano. Kasi siyempre maniniwala tayo of course kasi wala ho tayong kaalaman sa Biblia. So ito nga po yung maganda sa MCGI kasi ika nga sabi ho ni Brother Eli Soriano,
wag na ho kayong umanib sa amin, matuto lang ho kayong magbasa ng Biblia. At di ba napakaganda? So hindi ho kami after doon sa paramihan ho ng membro kung wala naman mangmang naman sa Biblia, ano? At walang sinseridad o pananampalatayang tama, no, na gusto mong magbago talaga at alamin yung tamang iglesia na dapat mong aniban. Ayun, doon po tayo. No, hindi po kami doon sa paramihan tayo kahit maling hindi nakakaintindi, sige, babautismuhan ka namin basta dumami yung membro. Hindi ho kami ganun. Hindi po ganun sa MCGI, ano? So okay, so guys, tuloy natin. Guys, buksan lang ho natin ang isipan natin. Sabi ko nga ho sa inyo, ako'y Catholic din ho. Galing din ho kami sa protestanteng pamumuhay. May mga sa pamilya ho namin, may Muslim din ho. No? So, marami ho reliyon. Naging membro pa ho kami ng iba-ibang mga tinatawag na kulto. So, kung saan ho kami napunta. Pero dito po, nagpapasalamat ho ako sa MCGI, ano? Dahil dito po, kahit papaano, nabuksan po yung aking pag-iisip, no? Dahil kung hindi ko po siguro na aniban ito, possible po, baka sobrang ano po ako marami po, nalulong na ho tayo sa maraming bagay na mali. Pero ngayon po, ako doon nagkamali ho tayo, pinipilit ho natin maging mabuti, maging maayos. At least, meron ho tayong tinatahak, guys, no? So, anyway, tuloy na ho natin. Umaba na yung ating paliwanag, ano? Tuloy na po natin para pakinggan natin mga kababayan. Pause Ganito po button. ang sinasabi. Pakinggan nyo. Lagay nga natin sa screen. The Catholic Encyclopedia, Volume 2, page 607. Christmas. The feast of the Savior's birth is called Christmas. Tungkol po sa The Pasko po Mass ito, of sa Christ. Pasko. It is celebrated on December 25 Yon. and is one of the main feasts of the liturgical year. The actual date of the Lord's birth is unknown. Tamo, Unknown. inaamin po ng otoridad Inaamin po Katoliko yan. sa kanilang Catholic Encyclopedia. Inaamin po yan sa Catholic The actual Encyclopedia. date of the Lord's birth is unknown. Unknown. Okay, pero ginagawa natin, ano? So, pakinggan nyo, guys. Pwede pa pong magtanong. Sige po. Kasi Unknown po po, guys. matagal ko na Unknown. kayong pinapanood sa TV, nagpaiba-iba Nagtakda na lang po talaga ng date para Pero i-celebrate. Pero naman po, nagsisimba ako. Ito, tanong. Nakakasala po ba ako noon? Meron akong Kasi kung dalawa kayong aking inaano. Meron kong babasahin talata, kayo na po ang humatol sa inyong sarili mismo. Sa Santiago 4:17, pakilagay. Sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, Yan. ito'y kasalanan Santiago sa Kanya. 4:17. Alam nyo na po yung mabuti. Alam nyo na yung mabuti pero hindi nyo ginagawa, kasalanan sa Diyos. Salamat po. Ayan. Agustin Cabanban, isa pong Katoliko. Skip in 30. Sponsor. Skip in 30. So yun, may commercial tayo, guys, ano. Skip in 25. Siyempre, nagbabase lang ho tayo sa yung ating kinokomentuhan, guys, ay siyempre, upo lang to isa ano, no? Sa Bible exposition, kaya lang may talagang advertisement, no? Commercial. Okay, so siguro, guys, pagdating ng panahon, mapapabuti natin itong lahat, no? Kabasihan po natin yung mga tamang Skip in 5. Sponsor. Skip in 5. So ganun, guys, na tanong ng isang babae nung huli ay matagal na rin siya nakikinig kay Brother Eli Soriano, although siya ay Catholic, pero hindi pa siya sumasali. Kakasala po ba daw siya? Okay, so yun, binanggit po yung yung kanina po yung yung bersikulo, no? Na kung alam mo, nalalaman mo na yung tama at hindi ka pa rin, nagkakasala po tayo. Okay? So, yun po yung malinaw dyan, guys. Ibig sabihin dito, guys, marami sa ating mga kababayan dyan, no? Na alam naman po yung bagay-bagay na tama, pero hindi pa rin, no, binabaliwala pa rin ho nila. Okay? So, patuloy pa rin sila sa paggawa ng mga bagay na pinaniniwalaan nila. So, yun nga. Kaya, mali na po. So, ito po, guys, tuloy natin. Ayan. Natanong ko lang po, kung yung taong namatay na nasa labas ng iglesia o relihiyon, pero gumagawa siya ng kalooban ng Diyos, ay mayroong kaligtasan. Kung hindi siya nakapakinig. Ganun po. Kung hindi siya, halimbawa, nasa bundok, o kaya di tinatnan ng pangangaral ng Biblia, may kaligtasan po yun. Hindi, yung pong nasa labas ng iglesia, katulad po, iglesia ni Cristo, Katoliko, gano'n. Aba, pagka nasa labas ka ng iglesia, tapos nakapakinig ka naman ng aral, ayaw mong pumasok. Kasi, kung sasabihin nyo, gumagawa ng kalooban ng Diyos, kalooban po kasi ng Diyos yung pagpasok eh. Yung pag-anin, bahagi po ng kalooban ng Diyos. 12:9 ng Roma, pakilagay sa screen.
Ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Kapuotan ninyo ang masama. Makisanib kayo sa mabuti. Utos po yung makisanib sa mabuti. Bahagi po ng utos yun. Ang sabi ni Kristo, pumasok tayo doon sa pintuang daan. Utos po yun. Meron Pause button. Play Ayan, button. guys. So yung tanong po dito ng lalaki, no, kung ikaw po ay sa labas ng iglesia, no, at ikay gumagawa naman ng kalooban ng Panginoon, ng mabuti, maliligtas ka ba or something. So, paliwanag po dito sa Mateo 7:13 at Mateo 7:13, no. Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan. Okay? No? At malapad ang daang patungo sa pagkapahamak. Ayun. Maluwag pala yung daan, guys, sa pagkapahamak. Ano? At marami ang dooy nagsisipasok. Okay, yun po nakakalungkot kasi mas madali, mas masarap gumawa ng mga pagkakamali. Kasi patandaan nyo, guys, mas madaling gumawa ng mali. Ang daan patungo sa mali ay o kapahamakan ay malapad, no? Yung pintuan. Diba? Samantalang po sa paggawa ng kabutihan, ay makipot yung daan. So guys, tuloy natin kung ano po yung pagkakapaliwanag dito. pasukan Pause talaga. button. Sabi nga ng pasyon, mas mauuna tayo sa kanilang magmahal na araw. Sapagkat pastor kang tunay nitong mundo. So guys, to passion to ng mga kapatid natin galing to sa Catholic. Passion po ito. Ang obeha, Pero pakinggan nyo po yung passion. sino pa man, kung di masok sa bakuran, hindi mo na sasakupan. O yan, nasa pasyon po yan eh. Nasa passion. O, pag hindi totoo, putulan nyo ko ng lalamunan. Nasa pasyon po yan. Pastor kang tunay nitong mundong kabilugan, sabi sa ating Panginoon. Ang obehang sino pa man, kung di masok sa bakuran, di mo nasasakupan. Kaya para masakop ka, papasok ka sa bakuran ni Kristo. Papasok ka talaga. Gusto po ni Kristo yun. Hindi yung kahit gumawa ka ng Jesus kabutihan is pero not nasa labas ka ng mga iglesia, wala rin mo yun. Mayroon akong ibang mga Kailangan ka tupa talagang na may hindi sa kaaniban kulungan o ito. pasukan. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig at sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Ayun. Meron po kulungan eh. Gusto ng Kristo, pumasok tayo. Papasok Kaya talaga. kung hindi ka napasok doon, dahil Ayan. hindi ka nakapakinig, o kaya kulang ka sa... Ito, may paliwanag din po dito. O kaya nandun ka sa bundok, o kaya nabuhay ka noong mga panahon ng Dark Ages. Ito yung magandang sagot ni Brother Paano Eli. yung nabuhay na hindi narating ng Biblia? Dito sa Yan. Pilipinas, nung dumating ang Biblia nung 16 na siglo lang. Pause button. Ito po Play yung button. magandang sagot ni Brother Eli, no. Option yata ito kung tawagin, no. Halimbawa, doon po sa paano yung hindi nakahantungan o yung nakasumpong ng salita ng Panginoon o Biblia. Kagaya nyo nga, yung nasa bundok, no? O nasa malayong lugar. Meron bang paglingap ang Panginoon? Dahil gumagawa ka ng kabutihan, kahit na bagamat wala ka pong kaalaman, meron po yun, no? Meron pong yun, may paglingap po yung Panginoon doon. Kaysa po doon sa may kaalaman ka na po, pero ikaw po ay hindi pumapasok sa iglesia o kahit anumang iglesia, no? Mali na po yun. So ito po pakinggan natin. So ibig sabihin po pala, yung mga kapatid natin na nasa bundok, no, yung hindi nasumungan yung salita ng Panginoon o yung Biblia na tinatawag, meron palang kaligtasan po yun o paglingap ang Panginoon sa mga taong ito. Pakinggan po natin. Paano yung mga Pilipinong nabuhay 15 siglo pababa? Puro na lang ba sa impyerno yon? Hindi po ganun ang Diyos. Ang Diyos ay makonsiderasyon. Kaya, hindi mo napakinggan, hindi ka nakaani, dahil wala kang alam, wala kang impormasyon, dun ka hahatulan ng Diyos, dun sa alam mo. 2:11 ng Roma. Pakinggan niyo po.
Sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao. Sapagkat ang lahat ng nangagkasala ng walang kautusan ay mga papahamak din naman ng walang kautusan. At ang lahat ng nangagkasala sa ilalim ng kautusan ay sa kautusan din sila hahatulan. Sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nagsisitalima sa kautusan ay aariing mga ganap. Sapagkat kung ang mga hintil na walang kautusan sa katutubo ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili na nangagtatanyag ng gawa ng kautusang nasusulat sa kanilang puso. Meron po ang taong may konsyensya ang tao na nilagay ang Diyos eh. Kahit hindi ka pa nakakapakinig ng kautusan, maramdaman mo kung masama o mabuti yung isang bagay. Wala ka napakinggang aral ng Biblia, doon ka hahatulan. Doon sa nakasulat na kautusan sa iyong puso. Ganun po yun. Isa pa po. Sige po. Ito po yung pangalawang katanungan. Noong po bang bago ipanganak ang tao, ang isang tao dito sa mundo, alam na po ba ng Diyos ang magiging kinabukasan niya? Hindi po lahat ng tao. Meron po mga tao na bago siya ipanganak, talagang sinadya. Pause. Button. Guys, ano, Button. pakinggan natin mga kapatid natin na Katoliko at anumang reliyon. Marami po tayong matutunan dito sa itanong mo kay Soriano, no? Biblia ang sasagot. Okay? So, doon po sa mga kapatid natin dyan na totally wala naman talaga, hindi naman nagbabasa ng Bible, ano. Pero dito po, manood lang mo guys, may matutunan po tayo. Okay? Nandiyan po yung YouTube. Pakinggan nyo natin, nasa cellphone nyo na po, anytime. Wag po tayong puro na lang magagandang tanawin nyo, nakikita nyo, yung mga sexy, ano. Kasi nagkakasala pa po tayo dyan, yung ating mga mata. No? Minsan no, bigyan na ho natin ng siguro guys yung pagkakataon yung ating mga espiritu at kaluluwa sa panahon ngayon kasi malapit na ho yung taktampan yun. Nandito ho tayo sa huli. No, so maganda din ho yung tanong, no. Ibig sabihin yung kanina po nagtanong na ibig sabihin kahit po hindi nasumpungan ng Biblia, ano, o kaalaman, pero gumagawa ho sa may sariling malinis na puso ho yung tao. Okay? Ibig sabihin, may paglingap ang Panginoon, maliligtas ho siya kahit nasa bundok ho siya. Pero ang mahirap po, yung may alam ka na po, pero hindi ka pa rin pumapasok sa isang kawan o yung tinatawag na, ang tawag dito, iglesia, mali na ho yun, guys. Okay? So, ito, tuloy natin guys, may pangalawang tanong po si brother. Yung ating kapatid na nakikinig, ayan. Ng Diyos ng kanyang magiging lagay. Gaya ng mga mangangaral, Propeta Jeremias, si Pablo, si Kristo, ano po talaga nakaplano na yun. Pero hindi po lahat ng tao ganun. Pinili lang po lang. Pili lang po yun. Mga leader po yung ginagawang ganun. Pakinggan nyo sa 1:4 hanggang 5. Ganito nakasagot. Bago kita inanyuan sa tiyan, ay nakilala kita. At bago ka lumabas sa bahay bata, ay pinapaging banal kita. Inihalal kitang propeta sa mga bansa. Si Jeremias, Yun. bilang leader ng propeta sa maraming bansa, bago pa pinanganak, nakatakda na siya. Ganon din naman si Pablo sa Galacia 1:13. Pakinggan niyo. Sapagkat inyong nabalitaan ang aking pamumuhay ng nakaraang panahon sa relihiyon ng mga Hudyo, kung paano ng aking inuusig na malabis at nilipol ang iglesia ng Diyos. At ako'y nangunguna sa relihiyon ng mga Hudyo ng higit kaysa marami sa aking mga kasinggulang, sa aking mga kababayan. Palibhasa'y totoong masikap ako sa mga salit-saling sabi ng aking mga magulang. Ngunit ng magalingin ng Diyos na siyang sa akin ay nagbukod, buhat pa sa tiyan ng aking ina. At ako'y tawagin sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Si Pablo, leader din po yan sa mga hintil. Tama. Bago pa siya pinanganak, meron na siyang gagampanan. Pero yung pong ordinaryong tao, kagaya natin, binigyan po tayo ng Diyos ng freedom of choice. Makakapili ka. Pakinggan nyo sa Kawikaan. Ang puso ng tao ay kumakatha ng kanyang lakad. Ayun, ang puso ng tao, ang kumakatha ng kanyang lakad. The heart of a man deviseth his ways.
Pwede mo, gusto mo maging doktor, pwede. Gusto mo maging inhinyero, pwede. Kagaya ng pamangkin ko, si Daniel, gusto niya maging doktor. Sabi ko, ayoko anak ng doktor. Ang gusto ko, mag-aral ka ng journalism para makatulong kitang mangaral. Ayun. Gusto man niya yung doktor, hindi siya naging doktor. Naging, siya, journalist siya. Meron ako isang pamangkin, pambabae, sabi ko, anak, mag-aral ka, abugas siya. Ang gusto naman niya, nurse. Gusto ko, abogado. Ayun. Ibig sabihin, ang tao, nasusunod ka eh. You can make a choice. Ganun po yun. Maraming salamat. Sige po. Salamat po. Ayun. Kapatid na Bartolome Sotomil, SCS. Magandang gabi, Magandang gabi po. Brother Eli. Ang aking Pause. Button. Play. Siguro guys, no, hanggang dito na lang. Isa na lang po siguro yung kokomentuhan natin dito. Itong tanong ng ni Kuya. Ayan, ating kapatid, no. So, pakinggan natin guys. Pause. Button. tungkol sa pagkain. Kasi sa Biblia nakalagay, lahat na pumapasok sa bunganga ay hindi makapasama, kundi yung lumalabas, yun ang makapasama. Hindi po ganun na nakasulat. Kapatid. Lahat ng pumapasok, di makakasama. Yung lason, pumapasok din yun eh. Oh, yun guys. Diba? Kaya nga may namamatay sa pag-inom ng lason eh. Tama. Pag kung sinabi natin, lahat ng pumapasok, kahit ho ipis, papasok yun eh. Oo. Meron di ba may taong kumakain ng bumbilya? Hindi ba kayo nakakita nun? Marami nun eh. Hindi po ganun nakalagay. Sabi ng Panginoong Hesus. Basahin natin. Pakinggan nyo guys, pakinggan nyo. Hindi ang pumapasok sa bibig ang siyang nakakahawa sa tao, kundi ang lumalabas sa bibig ang nakakahawa sa tao. Ano po ibig sabihin? Ito. Pumasok sa bibig ko, lason. Masama yun. Ako lang ang malalason, hindi Correct. kita mahahawa. Yan. Yung makakahawa, ang ibig sabihin, may maaapektuhan pang iba. Kaya pag halimbawa, kumain ako ng panis, ako lang ang magtatae, kayo hindi. Yung pumapasok sa bibig, hindi nakakahawa. Ibang tao tinutukoy dun eh. Kung sa'yo, epekto yon sa ibang tao, hindi ka Hindi. makakahawa. Pero Hindi. yung lumalabas sa bibig, nakakahawa sa tao yun. Tingnan ninyo ha. Halimbawa, hating gabi, nagsisigaw yung kapitbahay, "Sulong! Sulong!" Gising na, tulog ka bigla ka magigising. Pag hindi ka nga bumangon at nagmadali nahawa ka dun sa sinabi nung, di ba nakaka-create yun ng crowd emotion? Di ba ganon? Correct. Okay? Halimbawa, galit na galit yung nanay mo. Nagmumurahan sila ni Aling Pilang. Ikaw Pilang, makakahawa yun. Magagalit din yung minumura niya. Di ba? Nakakahawa yung lumalabas sa bibig. Pakinggan nyo, 15:1 ng Kawikaan. Ang malubay na sagot ay nakapapawi ng poon. Ngunit ang mabigat na salita ay humihila ng galit. O kita nyo? Yan, Pag no? lumabas yung mabigat na salita, hihilaan Sa ng bibig. galit. Makakahawa yun eh. Pero kumain ka ng putumayang panis. Ikaw lang. Hindi mahahawa yung kapitbahay mo. Yun ang ibig sabihin ni Kristo. Ang pumapasok sa bibig, hindi nakakahawa sa tao. Oo. Ikaw, Pagkain yun eh. masama yung kinain mo, ikaw Ikaw lang. ang mapapasama, hindi mo maihahawa. Pero yung lumalabas sa bibig. nakakahawa sa tao. Yun. Yun po yun. Kasi yung dugo, kung walang dugo, walang laman. Kung walang laman, walang dugo. Ngayon, ang dugo, bawal daw. Bakit ang laman hindi bawal? Kasi hindi ano ang dugo pag walang laman? Paano naging bawal ang dugo? Play. Play. Ayan Button. guys, ito magandang topic po ito. Magandang komentuhan po ito. Ang tanong niya po, wala daw pong dugo kung may laman. So paano kung may laman, walang dugo? O something like that. Pero ibig sabihin dito, bakit daw naging bawal ang dugo? Okay, so malalaman nyo guys kung bakit pinagbawal. Doon po sa ating mga kapatid na Katoliko, no? Pasintabi lang po. No? Hindi ho tayo umatake sa inyo o kayo po ay ating tawag diyan na ang dugo po kasi ay buhay, no. So sa maraming hindi nakakaalam mo, kahit ako personally, no, during my times nung ako po ay Catholic, hindi ko po alam yun eh. Kaya ginagawa ko po yung bagay na yun, which is bawal pala. Okay, so maraming diyan na kain pa rin ng kain kasi masarap po eh. Ako paborito ko yan eh. No? Pero pakinggan nyo guys ha. So sana pagka nalaman nyo po ito, wag nyo nang gawin kasi magkakasala na okay. Pakinggan natin guys. Ito yun. Pause. Button. Yung salita mo po na
kung ang laman galing sa dugo. Kung walang dugo, walang Walang laman. laman. Yan ang sabi nyo, no? Susundan ko po kayo ron. Tapos ang inyong salita, bakit bawal ang dugo? Yan. Ba't hindi bawal ang laman? Laman. Sabi nyo. Yan. Ngayon, bakit kailangan bawal ang dugo? Parang ganito yon. Yan. May misis kayo. Ayan. Nagsisiping kayo. Opo. Oh. Yung anak, may anak kayo? Oh, sisipingan nyo ba yung anak nyo? Pwede ba natin tanungin sa Diyos? Ba't hindi pwede sipingan ko anak ko? Laman din yun. Pareho rin yun eh. Alam po nyo kasi, naintindihan nyo ganito, mga kapatid? ang Pakinggan nyo. Diyos ang nagtatakda kung bawal o hindi. Kung bakit, ewan ko. Gusto niya yun eh. Halimbawa, sabi ng Diyos, huwag kang lalapit sa kamag-anak mong malapit upang ilitaw mo ang kahubaran mo. Basahin na nga natin sa Levitico. Pakinggan nyo sinasabi sa 18. Huwag lalapit ang sino man sa inyo, sa kanino man sa kanyang kamag-anak na malapit, upang ilitaw ang kanyang kahubaran. Ako ang Panginoon. Utos ng Diyos yan eh. Wag. Ba't hindi naman pwede? Wag lalapit. Kami nung pinsang kung buo. Kanino man sa kanyang Ba't hindi kamag-anak pwede? na malapit. Meron nga magkapatid eh. Oh. Ba't hindi pwede? Kasi bawal na Bawal. Diyos eh. Ano pakialam natin? Kaya nga siya Diyos eh, tayo hindi eh. Tama. Tayo po'y tao. Pagka siya nagsabi, huwag natin siyang questionin. Wala tayong Correct. karapatang questionin Ang ng Diyos. Diyos. Pakinggan po. Ayan. Roma 9:20, pakilagay sa screen. Ngunit, o tao, sino kang tumututol sa Diyos? Sasabihin baga ng bagay na ginawa doon sa gumawa sa Kanya, bakit mo ako ginawang ganito? O, tanyo. O, wala baga. O wala bagang kapangyarihan sa putik ang magpapalyok upang gawin sa isa lamang limpak ang isang sisidlan sa ikapupuri at ang isa'y sa ikahihiya. O, tanyo. Yung magpapalayok, bahala siya kung anong korte ng kanyang palayok. Kung malaki, kung maliit, walang tutol yung Meron ka ba nakitang palayok na humawak ng placard? Ba't ang liit-liit ko, ang liit-liit ko? Wala namang ganit eh. Walang tutol yung silya sa gumawa sa kanya. Tayo rin, wala naman tayo pwedeng itutol sa Diyos eh. Kaya kung ang ilong mo'y medyo pango, huwag kang mahiya kung ang ilong mo ay pango. Yun. Pati ilong ano. Gusto ng Diyos pang... Wala kang magagawa. Tama yun, ba't ang ilong ko pangit? O yung ilong ko... Ang Diyos ang may gusto eh. Na nakatumpo. Hindi natin pwedeng questionin. Yun namang isa ng ilong, parang Pico de Loro. Hindi naman ikatama yata yan. Dapat kung ang Diyos ay pag-ibig, dapat pare-pareho tayo lahat ng ilong. Sige, susundan ko kayo. Lahat tayo pare-pareho ng ilong, matangos. Pare-pareho ng mata. Pare-pareho ng kilay. Pare-pareho ng pilik mata. Pare-pareho ng buhok. Pare-pareho ng taas, pare-pareho ng kulay. Ano labas natin? Magkakamuka. Pagka merong isang nagnakaw, tinutugis ng mga pulis, nahalo sa marami, magkakamuka eh. Ano kaya mangyayari sa mundo? Di ba kaya pagkagulo-gulo ng mundo ngayon? Biro mo yung nandun ka sa courtroom, andun yung akusado, kamukha na yung judge. Kamukha yung abogado. Wala tayong pakialam sa Diyos, basta bahala siya, no? Ang kailangan po natin sumunod sa Diyos. Yun. Pag sinabi niya, huwag tayong tututol. Alam niya ang Tama. mabuti sapagkat siya ang may gawa. Siya Correct, ang tama. Ay, wag nating questionin ang Panginoon, guys. Sige, salamat. Salamat po. Marami pa sana akong gusto Kasi hindi na ipaliwanag ko yun sa dugo dito, pero yung dugo po ay buhay. Bawal po yan. So, talakayin mo natin next time around yan. Nakalimutan ko lang yung verse dyan. Ano? Makinig po kayo ng doktrina namin. Lahat po ng tanong masasagot doon. Ako rin po ang maririnig nyo doon. Yan. Ba't makinig po kayo? Sige po, salamat po. Salamat po. Ginoong Danilo Siguro guys, hanggang dito na lang natin yung ating pagkomento o pakikinig sa salita ng Diyos at saka yung pagwawasto doon sa mga maling paniniwala, no? Yung nalaman ng ating mga kababayan, no? Yung mga maling ginagawa o paniniwala, ika nga. So yung mga katanungan po na nasagot dito ay ayon po yun sa Biblia, hindi po yung kinata o sariling kuro-kuro ni Brother Eli Soriano, guys. So napakaganda po, napakabuti po ng makinig tayo, guys.
sana in-encourage ko po kayo, ating mga kapatid, anumang reliyon meron kayo, lalo na doon sa may mga katanungan, no, na naguguluhan sa pananampalataya nyo o paniniwala nyo na kung saan man kayong reliyon, siguro ina-advise ko po kayo na makinig po dito sa Dating Daan, o kaya itanong mo kay Soriano, no? Yung Biblia ang sasagot. Nasa YouTube po yan, maraming guys. Nandiyan po sa cellphone nyo, no? Daliri nyo lang po yung ang susi po dyan. Okay? So para tayo makinig habang nag-aantay po tayo sa mga kung saan man yung ating pinupuntahan at tayo nag-aantay, manood tayo o nasa bahay kayo, guys. Mas maganda pong makinig tayo doon po sa meron po tayo mapupulot na kaalaman kaysa po doon sa mga kalokohan, ano? Yun. So kasi iba na rin yung iba na po yung may alam, ika nga. Okay? So lalo na ukol po, paukol po, no? Patungkol po sa salita ng Panginoon, malaking bagay po yung may alam mo tayo para hindi ho tayo naloloko. At saka siyempre, hindi rin ho tayo naliligaw, ika nga. Okay, so marami pa rin hong ligaw talaga sa ngayon. Kaya nga po nakakalungkot kasi marami pong maglalangoy at kakaunti lang ho yung maliligtas no? Ayon sa Biblia. So guys, sana panalangin natin na isa tayo doon. So kahit man tayo nagkakamali at habang buhay ho tayo ngayon, guys, sa mundong ginagalawan natin, meron ho tayong pag-asa na magbago. Kahit nagkamali ho tayo, nagkasala ho tayo. Ang Panginoon naman po maunawaing Panginoong Diyos, no? Okay, so lalo na po sa mga taong nagsusumikap na magbago, nililingap niya po yan, guys. So yun lang, guys, siguro yung ating may share ngayong araw. So sana po like and share, no? At saka siyempre pa-subscribe na lang po kung hindi naman po masama sa inyo. And click the notification bell para siguro yung ating mga dadating pang mga vlog ay kayo po'y ma-notify. So sabi ko nga sa inyo, nag-uumpisa pa lang po si Kuya Megs, Kuya Kawasto sa pagpag-vlog. So ito po yung ating vlogging ay tungkol po sa paukol po ito, patukoy sa mga salita ng Panginoon, Bible, no? Yung ika nga yung tungkol pa sa mga reliyon, no? Tungkol sa mga politics, no? Minsan at sa mga paniniwala, no? Sa buhay-buhay ng tao, sa kakalsadahan, buhay kalsada, travel, no? Yung mga gawaing bahay, ayan, sa mga pagkain, okay? At saka siyempre siguro sa mga self-defense, no? Na pwede nating malaman, guys, na yun po yung siguro makakontribute ni Kuya Megs, Kuya Kawasto sa akin pong mga content, no, magagawa as vlogger. Siguro pansamantala, guys, for today's video, magandang araw po sa lahat. Sana po like and siyempre mega shout out doon sa ating mga maliliit pa at konti pa lang ng mga followers dyan, dito sa YouTube. Tsaka sana po, guys, please subscribe po. Okay? Magandang araw po. Good morning sa lahat. Yawsa.